Lagot na! Nako, matindi na to, hindi na magkasundo, Tamba at PBBM. Balasahan sa kamera, bigla ang utos. Ayan. Ayan, syempre matagal-tagal tayong nawala ng konti kasi medyo nagka-problema, no? Medyo tayo ay nilagnat lang ng konti. Ayan, syempre tayo ay nagpagaling lang, no? Ngayon medyo okay na tayo. Ayan, syempre tuloy-tuloy na tayo at marami talagang maiinit na balitang nagsasalpukan ngayon. Grabe! Oh, na-miss nyo ba ako mga katunay? Kung hindi nyo ako na-miss ko kayo. Ayon, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay Malacanang Watch 2024. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Malacanang Watch 2024 at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Pag-usapan natin ngayon ang... Ayun, bago natin simulan, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na ito, no? Na naririnig natin ngayon, boses pa lang, talagang si General Macanas na. Ayan, syempre, supportahan natin ang The General's Viewpoint, mga katunay. At syempre, bigyan natin ng reaction to, yung nagbula kay General Macanas. Tuloy natin. Kumakalat na balita sa social media na para daw magkaayos ang relasyon ni PBBM at Bibi Sara. Tanggalin si Speaker Romualdez sa Kamara at ang ipalit si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Yan po. Sandali. Doon sa tingin ko na para magkaayos, si VP Sara at si PBBM, medyo malabo na yun. No, malabo na. Kung sakaling magkaayos man, pero yung tiwala, hindi na ganun. Hindi na siguro yung dating pagdidikit nila, yung pagsasama nila, yung pagkakaibigan nila, wala na yun. Kasi namantyahan na talaga yun eh. Ngayon, kung sakaling si Tambi ay tatanggalin, no, bilang speaker at papalitan ni GMA, ang maaaring mangyari lang yan, tatahimik na sa Kongreso. Hindi. Alam niya naman natin lahat kung saan pinagbulan ito eh. Kung kanino pinagbulan, kung sino nagsimula, wag na natin itanggi. Kasi simula nang naupo naman talaga siya bilang speaker, kayo naman eh. Diba? Doon lang talaga nagkagulo. Pero nung hindi pa speaker ikaw eh. Diba wala namang gulo, tahimik naman. Magkasundo si PBBM, magkasundo si VP Sara, walang problema. Maganda ang takbo ng gobyerno. Ewan ko ba? O, diba? Ngayon, ang garansya lang natin dyan kapag pinalitan siya ni GMA is yung talagang magiging maayos na. Tahimik na. Pero siguro magkakasundo din yung dalawa, yung maayos lang. Siguro may posibilidad na magkabati, pero yung tiwala talaga is wala na talaga yun. Ang ating pupulsuhan. Ayan. Agree ba kayo na si Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo ang papalit kay Speaker Martin Romualdez? Ay, pwede na rin. Agree na rin ako kahit papaano. No, kahit ako nainis ako dyan kay GMA dati. Siyempre, nung pagtakbo ni FPJ, diba, yung mga ano ni GMA. Pero, no choice eh. Kung papipiliin mo ako ng GMA o Tambi, GMA na lang ako. Ayoko kay ano. Yung iba nagsabi, si Congressman Marcoleta. Ay, mas maganda yan. Ang panawagan ngayon sa social media, ang nagpapagulo is si Speaker Martin Romualdez, tanggalin na lang. Okay, so pakinggan natin. Dahil na raw sa palala ang tila hituan sa pagitan ng dalawang pinakamataas na posisyon ng bansa, tila nagising na umano ang Pangulo at hindi pa nawawala ng pag-asa na magkaayos sila ni Vice President Sara Duterte nang sabihin ito sa isang pahayag huwag magsalita ng tapos or never say never. Tapos itong hinga ng opinyon sa naging pahayag ni Vice President Sara Duterte, I really believe we have... Hindi, dito parang nararamdaman na kasi ng ano eh. Nararamdaman na ni PBBM na talagang taong bayan yung makakalaban niya eh. No? Kahit na sabihin natin na ganyan-ganyan pa lang yung nakikita sa EDSA, no? Hindi pa ganun karami. Dahil hindi pa kaya pa ni VP Sara, sinasabi ko nga noong nakaraan, kaya pa ni VP Sara ang laban. Ang hindi natin alam dyan, kung sakaling si VP Sara ay maagrabyado. 'Di ba? Siguro nandudoon na lalabas talaga yung mga tunay na sumusuporta kay VP Sara. No, wag natin babasihan yung mga tao ngayon sa EDSA na nagbibigay ng suporta kay VP. Dahil meron pang mga sumusuporta dyan sigurado na hindi pa lumalabas. Ngayon, syempre parang eto nakikita siguro ng Pangulo
na medyo nagkakaroon ng gulo, maaaring magkaroon ng problema yung kanyang administrasyon, kung sakasakali, wala talagang choice kundi ayusin kung ano man ang gusot. Alam nyo, isa lang naman ang susi dyan para mawala yung gusot na yan. No, isa lang naman, isang tao lang naman ang hihilahin mo paalis dyan. Tingnan mo, PBBM. Isang tao lang ang hilahin mo papaalis dyan, aayos yan. At saka syempre, kailangan kasi sa'yo, PBBM, ako, syempre, ako talaga dati gusto kita. Gusto ko yung Marcos talaga. Pamilya ko, Marcos kami. 'Di ba? Supporter kami ng Marcos, loyalist ang mga magulang ko. Pero talaga ngayon, medyo nadismaya ako sa nangyayari. No? Dapat kasi ang gawin mo, Mr. President, yung magkaroon ka ng sariling paninindigan. Magkaroon ka ng sariling tindig na kaya mong dali ng ating bansa, katulad ng iyong ama. Kaya humanga ang aming pamilya dahil sa iyong ama. Kay FEM. Talagang si Ferdinand Marcos Sr. talaga is talagang makikita mo sa kanya yung isang presidente talaga. No, dapat ayun lang ipakita na hindi ka nadidiktahan, hindi ka napapasunod ng kung sino-sino. Talagang may sarili kang paninindigan. Yun yung nagiging kulang at sinasamantala nila ngayon. Reach the point of no return. Ayon pa sa pahayag ni PBBM and I Okay, so si VP Sara, point of no return. Ayaw ko nang makipagbati. Tapos na ko. Ang Pangulo sabi niya, Kaya never say sinasabi ko, hindi na talaga makikipagbati si VP Sara. Kung sakaling makipagbati man o magbati, no, si VP Sara hindi makikipagbati yan. Ang manggagaling na pakikipagbati siguro si PBBM. Doon sa side niya. Pero kung magkaayos man sila, yung sinasabi ko nga kanina, hindi na para yung tiwala na katulad ng dati. never. Ibig sabihin, may desire pa siya na magkaayos. Which to me, sana Maasa magkaayos. Dahil, ang ganda yung samahan nila noon. So, bakit na bungkag? Bisaya yan, bakit na kawatak-watak ang unity? Yung ambisyon sa politika ng isang tao dyan. when it was actually a private communication but na-leak na. Yes, because that's really my opinion. It is not important. This does not make any difference to even one single Filipino life. So why waste time on this? What will happen sa body files and impeachment? It will tie down the House. It will tie down the Senate. It will just take up all our time. And for what? For nothing. For nothing. None of this will help improve a single Filipino life. As far as I'm concerned, it So, yun po, yung message ni Pangulong Marcos na huwag nang ituloy ang impeachment, sinasabi niya. ngunit tila hindi umano sinunod ng Kongreso. Naging bahayag na ito ng Pangulo. Alam nyo yung sinasabi na ng Pangulo na wag ituloy ang impeachment pero tinutuloy pa rin nila ngayon, is kabastusan na yun. Para talagang hindi sila sumusunod sa kagustuhan ng Pangulo. 'Di ba? Doon pa lang nakikita na natin kung sino yung pasaway at kung sino yung talagang nagtutulak. Talaga namang kahit pigilan ng Pangulo ang impeachment, itutulak pa rin yan ng iba. Kasi alam nyo kung bakit? Nasimulan na nila yung pagwasak sa pangalan ng mga Duterte. Yung paghila sa baba sa mga Duterte. Kung sakaling ihinto yung impeachment na yan at makinig sila sa presidente at si VP Sara ay makalusot sa 2028, sigurado, yari yung mga gumagawa sa mga Duterte na. Diba? Yun yung kinakatakot nila. Yun yung advance na iniisip nila. Naku, kapag nanalo si Sara Duterte ng presidente, paano ngayon tayo? Diba? Kaya hanggat maaari, hindi sila susunod dyan. No? Talagang bastusan ang mangyayari. Talagang yung sarili nila ang susundin nila dahil alam nila ang mangyayari sa kanila in the future. Kaya talaga uobligahin nila talaga na i-impeach si VP Sara. Pero ang tanong dyan, kung ma-impeach si VP Sara, sa tingin nyo ba, malaki ang maitutulong? Yes, mapapalitan ng Vice President siguro. Oh, ang mahirap dyan kung maipalit na Vice President, yung katoka rin ng mga kung sandatahan din ni... Na diba, napakahirap nun. O sige, kayo na maghari. Babagsak ang bansa natin, ganyan. Pero sa susunod kaya, kahit na impeach si VP Sara, sa tingin nyo ba, hindi siya makakatakbo? At sa tingin nyo ba mawawala ang suporta ng mga tao sa kanya? 'Di ba? Yun ang inaano nila eh. Kaya gusto nilang mawala sa gobyerno si VP Sara para makontrol na yan eh. 'Di ba? Para hindi na makapasok ang mga Duterte dito, mawala na. 'Di ba? Kaso nga lang, kahit ganyan ang iniisip nyo, yung taong bayan ang nasa likod ng mga Duterte.
yung mga taong bayan ang nagiging pader at sandala ng mga Duterte. Mahihirapan pa rin kayo. Kung kayo sa inyo nagkakasundo kayo ng ganyan, sa taong bayan, hindi. 'Di ba? Taong bayan ang may power. 'Di ba? Pagdating ng botohan, taong bayan ang pumipili. Kaya nga pilit yung inilalakad ang ano ba 'yan, yung Prime Minister eh. Oh, 'di ba? Yung chacha na 'yan. Oh. Sa post ni Crisette Laureta Chu, ang binastos na ang presidente. Empowered by Romualdez Soltio, it is a matter of time before Romualdez blandantly disrespect BBM. Dagdag pa nito, may BBM be reminded, Martin is ruthless. He will do everything so Sara will be impeached so we can force the Alam mo kasi talagang yung sinasabi, he will do everything. Talagang mataas ang pangarap nito. Gustong-gusto niya maging presidente talaga. Once in a blue moon lang, kahit minsan lang. Eh ngayon nga parang nakikita natin siya na yung presidente. Acting president na siya ngayon. Diba? Siguro naman, Tabs, okay na sa iyo yung pagiging acting president mo ngayon. O, ibigay mo naman sa iba yung sa susunod. the president. Tapos sinasabi niya sa galaw niya, hindi siya tatakbo, wag muna nating isipin. Pero kita mo sa nangyayari ngayon, no? Sa ginagawa sa mga Duterte. Diyan sa Congress talaga pinupukpok puro Duterte. Alam na this, alam na that kung sino. O, di ba? Ang dami-daming problema ng bansa pero mga Duterte lang na alam natin na magiging matinik na kalaban sa 2028. To make him VP. When he becomes VP, kawawa si PDM. Mas kawawa si PDM na si Martin ang VP niya. Kay si Sara, Martin has no scruples, is ruthless, is ambition, and may BBM remember that growing up, he and Martin were not Si Tambi magiging VP. Para gusto ko na magpunta sa ibang bansa. close. And may BBM remember that if Martin can do to Gloria Arroyo what he did to her considering he was her mentor and political mama. Si Tambi magiging VP, no? Tapos, si PBB, pag wala na si VP Sara, si PBBM naman ang ano nila, no? Papaalisin nila sa pwesto. Siyempre, Vice President, magiging presidente na ako. Tapos wala nang babaan ko. He can do worse things to other people. After all, Martin is the son of his father. And may BBM remember what people always said Martin's father did to his father. And ayon sa ilan nating mga kababayan, upang makabawi si PBBM kay Vice President Sara Duterte, ay lumabas ang ugong-ugong na usapan sa social media na di umano'y sana'y ibalik na lamang daw ang dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Tama, mas mainam pa. Ng Kongreso. At ayon pa sa kanila, dapat tanggalin si Tambaloslos. Dito natin malalaman kung may laman pa ba ang kaba ng bayan. Good luck, GMA. Inagaw lang naman ni Tambaloslos yan ang pagka-speaker kay Gloria. Dapat ibalik si Gloria bilang speaker ng Kongreso. Mas may alam sa patas na pagpapanday ng batas at higit na mas maraming karanasan kaysa kay Tamba. Tama, dapat si Gloria na lang talaga. Kasi talaga noon na dati, si Gloria pa, wala namang gulo talagang nangyayari. 'Di ba? Pareho niya namang kaibigan niya ni Marcos Duterte. Wala namang problema eh. Talagang tahimik eh. Talagang nung pumasok lang talaga si Tambi dito sa usapan, doon talaga nagka-leche-leche. Yun lang ay sinasabi ko, isang susi lang. Ang itapon mo sa ilog, wala na. Okay na lahat eh. Ang sariling interest lang ang iniisip, hindi naman para sa bayan. Sana'y makinig si PBBM para makabawi siya kay VP Sara. Palitan na lang sana niya ang speaker kasi ito ang sumira ng unity. Ang ganda ng samahan nila sa simula. Pero nung umiksena na itong si Martin, naglaho na lamang bigla ang unity at naging pagkaroon ng administrasyon Marcos, Sisig, PBBM, ang goal. Ito, si Coach Soling. Tulungan. Marcos at Tamba nag-aaway na. Hindi na maganda ang kanilang sa madaling salita nagpapataasan na. Papuntahan natin yung awayan. Marcos, Tamba. Nag-aaway na kasi hindi sinusunod ni Tambo yung gusto ni PBBM. Doon nag-aaway, hindi na siya kinukonsente. Pero dapat talaga pailalim ni PBBM dito yung pagiging presidente. Kung alam niya, nakikita niya yung mali, dapat yun talaga ang swetuhin niya. Di ba? Kung nga ba nabubuong pataasan ng ihi yung dalawa?
Ito, papakinggan niyo mabuti. Umugong ang bali-balita na hinarang umano ni Pangulong Marcos Jr. ang planong paghahain ng impeachment complaint laban po yan Ito, matagal ng pangarap ha. Matagal na yan, lumalabas na nga yan eh. So, hindi lang ugong-ugong yun. Kinompirma na ng Pangulo na talagang nag-message siya sa mga kongresista. So, ang tanong, bakit mag-message pa sa kongresista, bakit hindi niya kinausap ng personal ang Speaker of the House? Oh, Oo, pwede naman yung ganun, no? Kasi syempre, Speaker of the House, siya naman yung pinuno ng mga yan, eh. Kaya nga nagkakaganyan yung mga yan, syempre may sinusunod, eh. Bakit hindi nila doon rumekta? Ay, siguro, ayaw niyang kausapin kasi makulit. O, di ba? Alam naman natin nangyayari, kahit anong sweater ni PBBM, ayaw makinig sa kanya. Talagang makulit, eh, no? ano posibleng rason, no? O, baka ito na nga, yung hinala, yung sinabi ni Coach Oli na may namumuong friksyon sa dalawa. Baka nga. Oh, lalo na nung kinonfirm na ng Pangulo na kanya yung message na yon. Humihiling siya sa Kongreso na huwag nang impeach si VP Sara. Anong response ng House leadership? Wala lang, tahimik ang Speaker of the House. Tapos ang kanyang mga Deputy Speaker, sinabi na pag may mag-file daw ng complaint, aaksyonan nila. Anong sabi ng Makabayan Black? Eh, huwag kayong makialam, Mr. Pangulo. Pakikialam ang ginagawa nyo. Ibang branch of government kami. Gawin Yung lang Pangulo, hindi pwedeng makialam, ha? Anong mga hari, eh. ang nararapat. Sa ibig sabihin, yung Makabayan Black, itutuloy nila ang impeachment. Sko, alam naman natin yan, matik na yan, Makabayan Black. Kontra Duterte talaga yan. Kontra gobyerno yan, eh. December ata, itutuloy. So, ganon. So, ayun, solusyon. Ugong-ugong lang, mga idea lang. Yung post ni Crescent Laurita Chu na nabasa ko, one scenario is gagawa ng aksyon ang Malacanang, specifically si First Lady First Lady Liza. Sabi ni post ni Crescent, gagawa ng akbang si First Lady Liza, magbuo siya ng sarili niyang grupo sa Kongreso para palitan si Speaker Martin Romualdez. Abay, dapat lang! Sko, laki-laking gawak na yung nangyayari. Mariusip, puro ayuda-ayuda. Ako na pa. Ayun nga ang tanong, no? May laman pa ba tayo? Meron pa tayo mahuhugo? At maglagay sila ng ibang speaker. O, dapat. Yun yung senaryo. Baka So, naman si kung Abante ilagay nyo, baliwala rin. mangyari to, sino ang magandang ilagay? Dapat yung ilagay talagang speaker dyan ay yung transparent. Yung marunong makinig sa tama at mali. 'Di ba? Yung marunong makinig sa katwiran. Yung mas maganda nga yung walang pinapanigan eh. Yung talagang pinapakinggan niya yung magkabilang side. Pero kung ipapalit dyan, isang side lang ang pinapakinggan at manggagaling din sa isang side lang, ay wala ding mangyayari. Ah, 'di ba? O kahit hindi si GMA, kahit hindi si Kong Marcoleta ang ilagay sa pagiging House Speaker, ang importante, yung transparent talaga ang ilalagay dyan. Mas maganda nga yung sinasabi ko, yung walang pinapanigan. Yung marunong makinig sa katwiran kung sino ang tama at mali. 'Di ba? Yung marunong magsaliksik at mag-aral. 'Di ba? Yung may paninindigan. Yun ang magandang maging House Speaker. Pero kung talagang, talaga si GMA, mas maganda-ganda na rin kahit papaano. Dahil nung si GMA, ang House Speaker, is tahimik naman ang Kongreso. Ngayon lang talaga gumulo ng gumulo. Guy, si President Gloria Macapagal Arroyo ba? I believe medyo maganda naman ang relasyon ni GMA kay First Lady Liza. Okay naman. Yan ang narinig ko lang ha. So, payag ba kayo na si ex-President GMA ang uupong speaker? Yes! Pag siya pwede ng rin. speaker, ano bang kay VP Sara, medyo lalamig ba ang kanyang galit? Kasi ngayon, galit na eh. So, ito to. Kumbaga, time will heal yan eh. Mahirap ang galit ni VP Sara mawala. Kita natin sa mga Duterte matapang. May paninindigan talaga yan. Kaya nga yung sinasabi ko, uulitin ko, kung magkais man yan, yung lubos na tiwala, wala na. Wala na talaga yun. Kung anong mga mangyari sa mga susunod na mga araw at linggo, bantayan natin kasi wala na. Napaka-init na ang politika. Mga tao nagrarally sa Yes, isa. mainit na. Yung DDS supporter,
Nandiyan, pang-6 o pang-7 araw na ngayon. May nabasa kong post kanina, December 7, mga BBM supporters naman mag-rally din sa EDSA. Tapos yung tarpaulin na nakita ko, panawagan nila is impeach Sara. Gusto Ako, baka mag-rumble pa kayo dyan, ha? nila ma-impeach. Ibig sabihin, hindi nila sinusunod ang hangarin ng Pangulo na huwag nang i-impeach. Ayaw nyo ng katahimikan. 'Di ba? Ngayon, kung ganyan talaga ang gusto nyo, wala talagang mangyayari. Gulo talaga. Yung mga DDS na sumusuporta dyan kay VP Sara, na nasa EDSA, sinusuportahan nila si VP Sara. Dahil nga syempre gustong tanggalin sa pagiging Vice President. Eh hindi naman sila yung naglagay, yung mga gustong magtanggal kay VP Sara, hindi naman sila yung naglagay na maging Vice President si VP Sara, kundi ang taong bayan. I-impeach nyo si VP Sara na 32 million ang bumoto, 32 million ang nagtiwala, o sige tanggalin natin yung mga loyalists dun sa 32 million. Pero napakarami pa rin siguradong matitira dyan. 'Di ba? Parang tinatanggalan nyo ng karapatan yung mga tao na bumoto. 'Di ba? Tinatanggalan nyo ng karapatan yung mga tao. Hindi dapat ganun. Hindi kayo dapat ang nagdidesisyon. Kung sa inyo may maling nakikita kay VP Sara, sa taong bayan wala. Yun naman ang importante. Kung ano yung nagiging pagkilos na nagagawa mo sa mga tao. Yung mga tao ang nakakapansin kung ikaw ay korap o hindi. Yung mga tao ang nakakapansin kung karapat dapat ka sa upuan mo o hindi. Kayo kasi, talagang may mapapansin kayo kung gusto nyo talagang maghangad ng ibang posisyon o mawala sa posisyon yung taong ayaw nyo. Diba? Ganun yun. Pero ang taong bayan ang nakakaramdam kung sino ang mas karapat dapat. Diba? Dapat ang taong bayan ang pinapakinggan nyo eh. Kasi kayo lang dyan na naman nasa pwesto ang reklamo ng reklamo, pero yung taong bayan hindi naman nagre-reklamo sa ginawang serbisyo ni VP Sara bilang Vice President. Sa DepEd nga, wala namang nagre-reklamong mga teachers, wala naman eh. Kayo lang. So, kaninong grupo ito? Baka grupo ng makakaliwa. Sigurado Gusto ng makakaliwa na matanggal talaga si VP Sara sa kanyang pwesto dahil Oo, sigurado siya yung yan. pinaka matinding tinik sa kanilang lalamunan. Dahil alam naman natin si VP Sara na palaban sa mga grupo nitong mga makakaliwa. So, may enough political will ba ang Pangulo? Kung sakali na kaya ba nilang mapatalsik si Speaker Martin Romualdez? Kagaya nangyari nung kay Pangulong Duterte. Oo. Speaker Pantaleon Alvarez. In an instant, matanggal at umupo as speaker si Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo. Sinong gumalaw noon? Si Mayor Inday Sara. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Malacanang Watch 2024 at syempre yung boses na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagbula kay General Macanas. Syempre, supportahan natin yan. Kayo mga katunay yung masasabi nyo tungkol dito. Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.